Mga Karaos, good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? And welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bali December 4, araw po ng Lunes. Bali kahapon, araw ng Linggo, pahinga po lahat ng tropa. Ayan, day off po. Yan, nung nakaraan po kasi nagpapasok tayo. Yan, nagpapasok tayo. Tapos ngayon naman, gusto nila day off muna, di ba? Okay, pagpapatuloy po natin yung ating mga ongoing project dito sa Phase 4. Yung isang project natin, hinihintayin na lang po natin na malagyan po ng Korean blinds ni Sir Ricky. Tapos nakabili na nga din po tayo ng wall mirror na para po sa installation doon sa toilet and bathroom. Tapos last general cleaning na lang. Halos okay na at pwede na natin gawan ng before and after. At mabigyan natin ng price range para magkaroon po ng idea yung ating mga lahat ng viewers at subscriber. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay, di ba? Tapos yun, ipagpapatuloy pa rin natin yung finishing carpentry, installation ng tiles sa interior dito po sa may block 24. Tsaka yung ating structural naman dito naman po sa block 27. Bali dito sa may block 27, nakaschedule po yung pagbabaklas ng mga steel matting at saka trapal dun sa kapitbahay. Kami na rin po yung gagawa po nun. Bali ito mga Karaos, napakaganda po ng araw at umaga natin ngayon. Enjoy watching po. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Tara. Ayan, nagpunta muna tayo rito sa palengke. Yan, bago tayo pumunta sa Phase 4, bumili na ako ng dalawang Spanish Red na Boysen Roof Guard. Ayan, ito yung top coat ng ating mga bubong doon sa ginagawa nila Master Jojo. Yan, para pag makaluwag-luwag yung pintor natin, pwede po siyang mag-apply na po nito. Ayan, bali 1,120. Dito na po tayo. Ayan, ito yung ating unang laging pinupuntahan kapag umaga. Yan, good morning yan. Good morning sa ating mga client owner dito. Boysen Roof Guard. Ayan, ito yung Boysen Roof Guard. Yung unang ginawa namin dito sa dating niyang bubong, itong sa turnover, yung nasa 22 square meter area, bali naka-epoxy po yan, epoxy primer, bali dalawang patong. Tapos ito naman, applyan natin ng Boysen Roof Guard. Okay, nandito si Kuya Dindo. Good morning po. Good morning! Maligayang Pasko sa inyo lahat! Parang gano'n na Kuya, parang Pasko na, Nung October pa nga lang, nagpapahiwatig na ang Pasko, Kuya, Ayan, mga Karos, binabati namin kayo ng maligayang Kapaskuhan. Ayan, Kuya, Boysen Roof Guard, dito ko lang muna ilagay, ha? Para meron ko lang tumulang mo. Oo, sige. Kapag na lang, i-timing mo na hindi mainit. Pag hindi na mainit. Primer muna, tsaka natin kulayan to. Noong nakaraan po kasi napakaganda ng weather, pero wala pa kaming on-hand nito. Gusto niya na sanang applyan po yun. Si Bilogo, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Ito yung nilagyan ng bara para maging straight line yung hulog. Ganda, diba? Ayos. Good morning. Si Master Jaja, good morning. Good morning! Morning, good morning. Ito yung ginawa na nakaraan, halos kompleto na. Yung accent wall sa bedroom. Ay si Louie, good morning Louie. Good morning. Dito ka na, Ano ba mauna? Wall, Wall. Pagka mataas-taas na po to, yung nasagad na po namin installation ng tiles, doon na po yung framing. Bali naka PVC panel po yung ceiling niya. Cornisa. Yan yung ginagawa rito nila Master Jojo. Installation ng cornisa dito para kompleto na. Yan, at masama sa preparasyon ng pintura. Bar counter. Ang ganda rin ng detail nung bar counter na to. Talagang yayamanin to, kagaya po nung sa TV console dito sa living area. Ayan. Nagpapaganda rin naman po kasi dyan, bukod dun sa pinaka-design, is yung mga ilaw. Doon nabubuhay po yung mga cabinet, mga carpentry. Lalong-lalo na ngayon, marami nang ginagamit na materials para po dyan sa mga TV cabinet, sa may bar counter. Bali, may pa tayo, may mga plywood. Para sa closet, dito sa loob, tingnan natin kung magkakasya yan.
Gagamitin na tiles ni Louie. Bali, kumuha muna si Louie ng ilaw rito para may ilaw siya. Ayan o, install muna siya pansamantala. So sa tiles, haspe, ito yung napili nila ma'am. Ayan, may similarity dito sa may flooring. Kaso nga lang yung flooring, mas marami po yung design niya kaysa rito. Ito yung gagamitin na wall. Tapos may accent po na black and white na accent. Ay, maganda rin to. Ito, nakadrop po to. Ayan, pansin nyo. Tapos sa water closet, tapos yung vanity. Malaki-laki yung toilet and bathroom dito compared sa mga nagagawa namin. Tapos syempre yung toilet and bathroom nakadrop po yan. Ito yung sa likod ng ating ng kwarto. May naka-tiles din yan po. Bale ito, umpisa na ni Louie yan. Ito nga po pala yung pang-accent natin. Yan 30 by 60. Dalawang box lang na yung binili natin. Tingnan natin kung may pahabol pa tayo. Bali, nasa 16 piraso to lahat. 8 kada isa. Tapos ang hindi ko pa nabibili rito, itong sa flooring. Wala pa po tayo nito. Yan, to follow na lang to. Hindi pa naman kailangan. Water closet, wala pa tayo. Tapos yung sa basin type lavatory, yan, wala pa po tayo nito. Ito na yung abang ng ating linya ng tubig para sa automatic washing machine, tsaka ito yung drain. So yung drain nito may cover to, pero irerekta po natin yung hose ng automatic washing machine dyan kapag nandito na. Yan, maliwaliwanag na. Nakakapag layout na si Louie rito. Tapos dito mga karos, mamaya mag-i-start na sa framing nitong grills. So same pa rin naman yung ginagamit natin pang framing, no? Yung 2x2. Tapos yung ating mga pang-bracing, combination pa rin ng 1x3 at saka mga 1x1. Iibahin nga lang po natin yung positioning ng alternate ng ating combination ng 1x3 at saka 1x1. So mag-iibahin natin ng konti para hindi kapareha dun sa kabila. So sa mga gate dito, halos makikita nyo puro horizontal. Bihira yung mga pa-vertical. Bihira yung nagpapagawa ng design na ganun. Kasi kapag puro horizontal, less maintenance yun. Madali i-maintain kapag pipinturahan ulit. Wala siyang masyadong angulo. Kapag pinipinturahan mo, madali, hindi mahirap. Tsaka pulido siya gawin. So nabanggit ko nga po pala nung nakaraan, meron tayong kasama dito dati na pwedeng gumawa dito. Kaso nga lang, marami pa siya palang tanggap. Tayo hindi na rin naman natin maihintay na na gumawa rito. Kung sino na lang yung available dito sa mga kasama natin. Yung mga materialis niya nandun sa taas, nasa bubong. Yan. Kuya, hindi mo rin pala mapipinturahan yan. Ang daming materialis sa bubong. Primer lang. Oo, sige. Hindi ko bunat, boss. Hindi, ibig sabihin ba yung sa taas, sa bubong? Bubong. Oo. Tsaka na pagkaro, may babanan na lang ito. Ito hinahabol ni Kuya Dindo to. Kasi dapat hindi masyadong pinapatagal yung cure ng skim coat. Yan, kapag natuyo na, pwede nang lihain. Tapos ma-applyan ng primer coating, yon safe na yon. Kahit yung top coat, medyo kahit to follow na lang. Yan, basta dito sa may outside wall, tapos kalsada, ang required dito pinturado yan. Pero kung sakali naman po na may katabing bahay, may katabing end-lot corner, kahit hindi nyo na po pinturahan, kahit wrap finish lang or naka waterproofing, pwede na. Kagaya ng ginawa namin doon sa kabila. Dahil ang dahilan naman po yun, mag-i-extend din yung kabila, wala na pong saysay yung pintura. Pero dito kapag nasa kalsada, kailangan ng finish niyang pinturado para maganda. Tapos yung pinturang gagamitin, yung nasa facade ni Illumina, yung beige. Ganun din dito. Pero maganda sana dyan, medyo light gray, para bumagay po dito sa mga ginawa natin, diba? Doon naman tayo mag-update sa kabila. Okay, dito naman tayo. Ayan, good morning and good morning sa ating client owner. So ayan yung ating mga kasama, nagpo-forma sila ng poste rito. Good morning muna, Ricky. Good morning. Si Tamtam, good morning. Ayan, pinagtutulungan nila to. Yung ingay na naririnig natin sa loob,
tinitibag na dyan yung isang bahagi ng part ng CR. Si Jamil, good morning. Good morning. Yan, wait muna, Mil. Tsaka si Kuya Boy, good morning po. Good morning, bossing. Ayun, oh, laki niya na, Kuya. Buhos. Buhos, iniwan. Laki. Kaya ano po bang titirahin natin yan? Yung plumbing? Plumbing. Leon ng plumbing. Sige, yung water line na. Saka waterline, sabay na yan. Yung sa likod ba, pwede ba natin ang baklasin yan o schedule na natin? Pwedeng maklasin, pwedeng hindi pa. Yung sa kanila, no? Yung sa kapitbahay, para makapagpaalam ako. Sige, sige. Okay. So yun yung tinutukoy po namin, yung intro ko kanina. Nakaschedule kasi ngayon yan, itong Monday. Pero kapag binaklas po kasi kailangan may magpapalitada na. May magpa-plastering. So may mga gagawin naman dito. Yung pa L-type lang muna yung babaklasin dito, yung titibagin. Ito hindi muna. Pero mawawala rin po yan, yung part na yan. Ito sa water line. Tapos yung floor drain. Ayan, yun yung mga gagawin dito. Tapos yung sa sanitary, yung ating sa septic. Yan, yung sa water closet. Ayan. Tapos ito tinitira nga ni Jamil. Romansa. Yan, romansa. Ayan. May jackhammer naman kami, pero mas ano rin kasi yan talaga yung ginagamit. Maso. Ayan, bilis. Tapos dito yung poste. Ayan, ipoposte siya. Pag walang poste, pag ganito, bubuhin ko na yung mga forma niya. Pagka naglinya na lang ang tsaka ko na isasalpa. Sige, sige, sige. Para nakalasta kasi mga forma. Oo. Kailangan na yata ng ano nito, ano? Yung electrical pipe. Opo. Sige, sige. Anin na natin, sasabay ka. Yan, electrical pipe para po dito sa mga tatlong ilaw. Yan, dito tayo sa hardware. So, electrical pipe. Yan, para sa mga poste. Ito maganda kapag nasa exterior. Pero pag sa loob naman ng bahay, sa mga ceiling, flexible. Ayan. Tapos yung mga elbow nya. Tapos bumili tayo ng junction yan. Tapos may cover. Para yung splicing sa ilalim ng flooring, naka-cover siya. Tara, dito na tayo. Ito na yung ating electrical pipe. Para yan dito sa ano, sa mga poste. Tapos may mga elbow yan, long and short elbow. Pero sa susunod na mga renovation namin, baka hindi na tayo bumili nito. Bibili tayo yung panghinang. Para ito na rin mismo yung babaloktutin natin. Yan, pwede po yun. Ayan. Tapos dito naman unti-unti ng tinitibag po ito. Ayan, nagkulang po tayo nito. Yan, kasi gumawa nga pala kami ng pasingawan. Bibili pa tayo dalawa para rin po sa flooring ng harapan ng bahay. Tapos bibili na tayo ng ano, junction at saka junction box at saka utility box. Yan, bibili tayo. Yan. 60. Kaya kayo boy, ano lang yan, single. Ay, ano lang pala to? Sa ano lang po, dito lang. Dito lang. Ito lang pala ang meron. Yan. Yan, bali may extra bar po tayo ron dahil sa kakapitan ng hinges kapag sininsil po. Diyan po natin ikakapit yung hinges natin. May extra bar sa gitna. Tapos ito pinadadagdagan ko na lang kay Ricky to. Nabitin na Ricky na. Masyado kasing malalim yung hukay. Ayan, bitin siya. Splicing na lang po yan. Pag mga ganyan, pwede na yung mga 50 cm. Ayan, matibay na rin yan. Yan na. Okay, kuya. Dito ba na? Bumalik tayo ng hardware. Didos na tubo naman yung kinuha natin. Boss, thank you ha. Opya. Tara. Ayan, nakabalik na ulit tayo rito. Sa ano po natin, doon sa PVC para doon sa electrical, dinudulo po namin siya sa poste. Yan, para maiwasan po yung matamaan po yung mga installation. Kagaya rito, may nilalagay tayong ilaw, at least hindi po mabarena. Yan, nakasafe yan dito.
Nakasikaso na kagad ni Kuya Boy. Nagmerienda na kaya? Apo, Malabas na. Ayan. Sting. Sting ang kanilang energy drink. Yun na, ang taas na. Ayan na. Ay, boss, wala niya itong mamaw. Tubig yun, sakto. Nandito. Ano na nga lang dun? Lagay na lang dun sa may e-bike. Ayan, refill muna tayo ng tubig dito. Bali yung sa likuran nga pala nito, nakausap ko na. Ayan, nagpa-reschedule tayo para bukas. Ayan, bukas sure ball na. Ayan na. Yung mga panambak natin. Okay, dito lang tayo bibili ng tubig. Ayan si Bilog, oh. Nag-umpisa ng magtabas ng mga tubular na 2x2. Tubular 2x2. Masilya pa rin dito si Kuya Dindo. Bali ito sa finishing carpentry pa rin. Ay si Master Jojo. Ayan. Tapos si Louie dito. Ayan yung wall accent natin dyan sa kanto. Tapos paikot na po yan, yung tiles na 60x60. Then meron po tayong niche dyan, niche. Yan, may ilalagay po tayo dyan. Yan, nakalubog po yung wall nun. Pareho mo lang. Para balance sila. Kinuha ni Louie yung welding machine. Welding machine. Bali dito, isang galon lang ng Acrytex primer yung nabili ko. Yung nag-purchase ako ng mga paunang materyales sa pintura. Baka magdagdag na ako ngayon. Ayan, magdagdag na tayo para tuloy-tuloy mapinturahan. Malaki kasi tong wall na to eh. Ayan o. Mga 2 patong ng primer to. Just dyan din, paikot. Yan, tuloy-tuloy lang sila rito. Installation ng tiles, carpentry, pati itong fabrication ng ating ng framing. Bali dito pa lang yung sa fence grills. Magpe-framing pa sa gate, single at saka sa double. Tsaka yung ating preparasyon para sa pintura. Okay, nandito tayo sa All Home. Ayan, titingin tayo rito ng natural stone at saka wall cladding, stone cladding. So ito, pero yung mga titingnan natin dito yung according lang dun sa gustong tema na kulay ni Sir dito sa ikatlong project namin. Ayan na. Tsaka yung pipicturean ko lang at ipapasa ko sa kanya yung may mga available lang. Hindi naman ganun kadami yung yung choices, at saka hindi rin ganun kadami yung kailangan natin. Ayan, tingnan natin kung may stock. Okay na tayo rito. Bali eto, nakapag-picture na. Tapos nagpa-assist na lang po tayo sa kanila para malaman natin kung ano yung marami silang stocks. Dati nakapagkabit na yata kami nito. Ganito yata yan. Yan, ganyan, nakapagkabit na kami yan sa bahay ni Ate Gladys. Pagka natural stone nga po pala, yan, Deco natural stone, hindi na po ito pinipinturahan ng sealer. And depende pa, kagaya nito, ito pwede pa. So depende naman sa texture. Hindi na po yan pinipinturahan kasi sadyang yung iba dyan makintab na. Pero yung mga Deco, ito kagaya nito, Deco, mga Deco stone, ito pinipinturahan ng sealer to. So maganda rin mga karosyo, mga ganito kakapal na na Deco stone doon sa harapan ng bahay para hindi masyado mag-absorb yung mga pader nyo, yung wall cladding ng init. Yan yung purpose nya din. Double purpose yung nabanggit ko kanina, at saka yung design syempre. Ayan o, makakapal. Ayan, mamaminus na po yung
pag-absorb ng init sa mga wall cladding. Yun ang purpose yun pag may wall cladding may design. Ito natural din to. Ayan, natural. Yan, okay na po tayo rito. Then ipapasa ko at ipa-forward na dun sa client natin sa phase 3. Phase 3, phase 4 pala. Dun sa third project. Tara. Bale, ito mga karos, kakatapos lang po natin na malanghalian. Ayan, shoutout muna kay Sir Roland Bangis. Yan, Roland Bangis from Northern Mariana Island. Yan, God bless po sa inyo dyan. Also, Wilmar Contapay. Yan, God bless po. Tsaka kay Ruben Rudyo. Yan, God bless. Yan, ingat po palagi. Also kay Senyorita Alpha from Hong Kong. Bali, ito mga karos, dadaan lang po tayo ng hardware. Meron pa tayong bibilhin na pintura, yung Acrytex primer. Dahil meron lang tayong 1 galon na binili doon. So, bilhin muna tayo ng 1 galon pa bago tayo mag-update sa phase 4. Tara! Binabati ko yung tindera rito na si April Armentia. Ayan, April, happy birthday ha! Thank you, sir. Mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Yan, lagi nag-a-assist sa akin dito. Yan, mamili lang tayo ng Acrytex primer dito. Tapos diretso na tayo sa phase 4. Yeah, okay na po tayo rito. 1,015 po ito. Acrytex primer. Tara. Okay, dito na po tayo. Ayan na, nakapag-merienda na yung tropa. Kaya Dindo, additional na Acrytex primer. Merienda, doon na lang. Pupunta ka ron. Thank you. Yeah. Yan, merienda tayo. Okay, ang puti na ng pader, kung pwede lang sanang ganyan, mas maganda, no? Tapos medyo pupusyawan lang natin, pinch of gray. Kaso nga lang, hindi pwede talaga rito. Ito maganda sana rito, seal gray. Yan, tapos yung mga pader sa loob, pinch of gray. Tapos isi-seal gray natin to. Yan, seal gray. Yan, maganda sana, ganyan. Bali, si Bilog nga pala ang welder natin ngayong araw. Ayan, welder natin ngayong araw. Yan, all around po yan mga kasama natin. Yun, no? Pwede. Ayan na. Welder ngayong araw, bukas iyak. Yan, sanay naman sila, sanay. Kasi sa welding, talagang kapag nag-aral ka nito, talagang sasakit ang mata mo. Yan, wag lang isagad. Pwede naman magpahinga kapag sumakit mata. Bali, ang discarding ginawa namin sa design, syempre, merong hati sa gitna para hindi po humapay ito. Yan, para matibay ang pagkakabit nito. Tapos ang 1x3 dito, 3 layer. Pagdating dito, 6 na layer na ng 3/4 by 3/4. Yan yung ginawa namin na design. So doon sa kabila, ang nakita nyo alternate, pero ito para ma-emphasize po natin yung tiles na mga nilagay po natin dito. Yun o. Ang ganda, nagkakabakod na. Abangan po natin yung combination color na ipapapintura natin kay Kuya Dindo dyan. Ayan, gumamit si Kuya Dindo ng masking tape. Ayan yung Acrytex primer na una. Paubos na. Sakto lang yung bili natin. Nilagyan ni Kuya Dindo ng tape. Ay, yung bag ko baka maiwan dito. Opya. Yan. Sa loob. Yan, sa loob tayo. Ayan, bali tuloy-tuloy lang po yung finishing carpentry. Ito sa bar counter. Ayan, meron na po yung shelf. Ayan, open shelves lang. Ayan, dito kasya pa yung mga yung mga pwede pang ilagay dito. Marami pong pwedeng magkasya, gaya ng blender, mga alak. Ayan, kasi wala nga tong walang wine rack yung ginawa natin dito. More on design lang. Tapos yung likod nito, malubag pa.
na pwedeng ipasok yung bar tool, yung upuan. Yan, ginagawa ni Louie rito. Bali mga karoon, sa ano lang po tayo naglagay ng ano no, ng accent, ng design no, sa corner. Yan para mabuo natin. Yan. Tapos dito naman si Louie, gagawa po kami ng dalawang niche. Yan, dalawang niche dito. So yung niche po, yun yung nakalubog na wall, tapos installado rin po ng tiles yan. Para hindi na po bibili sila ma'am dito ng ating accessories para sa mga shampoo holder. Ayun. So ito, ginawa natin to kasi may ano siya, meron siyang opportunity makapaglagay nito. Yan, bali corner area naman tong wall na to. Abangan na lang po natin yan. Yan, paunti-unti paganda ng paganda rito. Ano? Wala pa pala tayong on-hand dyan na ano, no? Wall-floated panel. Ikaw na bahala kung ilang piraso. Yan, balitaan mo na lang ako. Ang ganda rin gumawa ni Bilog ng Grace. Ayos din. Bali dito, ang ginawa namin, naka-flash na sa framing niya. Ito, yung racing. Para itong part na to, buong pintura kulay itim na. Yan, tapos dito magkakaroon ng accent pagdating dito. Yan, may accent na siya, bali naka-nosing na. So para pagka kapag iba tayo ng mga pintura, maganda tingnan, di ba? Paunti-unti. Ayan, pinapahid na ni Kuya Dindo yung Acrytex primer. Kuya, meron na pala yung loob, no? Dito kaya naamoy ko, no? Pero dyan, magkukulang ka dyan, no? Malaki yan, eh. Sakto, nakabili tayo. Oh, yung mga gilid-gilid pa, no? Mga gilid-gilid pa dyan. Bali mga karaos, nandito naman tayo sa Block 27. Ito nga po pala yung kalat natin. Yung mga debris na binaklas dun sa toilet and bathroom. Yan, pa-schedule ulit natin to, hakot pa ng back. Yan, buhangin natin, graba, meron tayo. Eto, pinopormahan na po nila yung ating tatlong poster rito. Si client owner nga po pala, nakapamili na po ng lahat ng tiles. So, bibili na lang po natin yon at i-deliver dito. Halos okay na lahat. Meron na lang po siyang isang pinipili para dun sa part ng kanyang kwarto. Dalawang kwarto mga po pala to mga karohas yung gagawin dito sa loob. Ayan, bubusan na lang po to. So nakaset na po lahat ng bakal dito. Sa lighting naman para doon sa tatlong poste. Ayan, meron na rin pong wiring. Ayan, prepare sila ng buhos. Dito meron tayong floor drain. Ayan na yung ating floor drain dito. Ayan, dyan po yan. Tapos meron din tayong floor drain dito. Ayan. So yung inspection, hindi pa natin magagawa ngayon kasi hindi pa tapos yung planning niya. Ayan. Okay, ito na yung naganap dito. Yan, unti-unti nang tinitibag. So ito, mawawala rin to. Bali itong pader na to, mawawala rin po ito mga karoos. Yan, titibag din yan. So sa ngayon, ganyan pa para may protection pa tayo rito, may harang pa. Eh si Kuya Boy, ito yung ginagawa niya. Iba-ibang tubo yung mga ginamit natin dito. Meron tayong D2, meron tayong D4 din. Ayan, catch basin dito. Ayan, tapos sa linya naman po ng ating gutter, yung ating pinaka-alulod. Ayan, dito na rin po yung kukonekta. Ayan. Ayan. Ayan, tinatapos na lang to. So bago buhusan to, makikita natin yung pinaka details ng ating water line and floor drain connection. Ito yung tubong ginamit natin para sa sa water closet.
Water closet to, no, Kuya Boy, no? Yung titubong 4. Malaki. Para bulusok ang ano nito. Tubig talaga. Tapos naka-Y po yan, papunta naman po dito sa ating pasingawan. Kaya mas lalo mas maganda po yung ano nito. Yung bulusok ng tubig pagka nag-flush. Yan, kapag natapos lahat yan, pag nagkaroon na tayo ng supply ng tubig dito, makakapag-leak test na tayo. Tapos walang dapat ano. Yan, halo. Para sa buhos. Buhos. Yan ba? Yan. Wala pa palang mga laman, no, Ricky? Wala pa. Wala pa. Yan lang naman eh. Yan lang naman ang nagpapatagal dyan, yung forma. Para siguradong hindi po aagos or matatapon yung halo. May butas yata yan, Ricky, no? Apo, yan po muna namin yung huli Sa na abang, lang oo. pagka nakakain, Sa abang. tsaka tatanggalin. Sige. Ayan mga karos, ito yung update dito. Diba? Tapos dito naman sa loob, kornisada na po itong kwarto. Kaya may naka-install na kornisa. Yan. Bali yung pintor natin na si Kuya Dindo, yan, tuloy-tuloy na yung trabaho niya rito hanggang sa matapos. Dire-diretso na. Ready for ano na rin to. Preparasyon ng pintura. Yan, ready na rin to. Sa labas. Iyon, no. Pauwi na tayo. Yan, shoutout kay Sir tsaka kay Ma'am na bumati sa atin dito sa kalsada. Okay, bali mga karakos, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po ng Lunes. So kita-kita na lang po tayo sa susunod na video pa. God bless po sa ating lahat. Huwag nga po palang kalimutan mag-iwan ng like sa mga video na araw-araw kong ina-upload. So paano? Ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Let's go!